Magandang araw po again sa lahat ng ating tagapakinig. So, sorry to those who are not non-Filipinos because I am not fluent in English, and my message actually is only for Filipinos, but so now I just want to discuss about Christmas. Ang pag-uusapan lang po natin ngayon ay tungkol sa pag-celebrate ng Christmas. Pero bago po yan ay gusto ko lang po munang mag-share sa inyo tungkol sa aking kalagayan. Kahit na ako ay nandito sa abroad, pero medyo hindi madali ang naging buhay namin dito kasi nga ito, hindi ko to ikinahiya. Meron akong anak na nagdadialysis. So katulad ngayon ay kahatid ko lang sa hospital ng Tawam. So at 3 times a week, ito po yung aking ginagawa, hatid sundo. So hindi po madali para sa isang magulang na mayroong anak na ganoon. Subalit wala akong magagawa kundi harapin at gampanan yung aking tungkulin bilang ama, bilang magulang. At nagpasalamat na lang din ako sa Panginoon sapagkat binigyan pa siya ng life extension ng Diyos. At actually ngayon is 10 taon na kaming ganito. Kaya po ang payo ko doon sa mga kabataan, huwag abusuhin ang inyong katawan. Ang pagkain ninyo ay dapat ingatan. Huwag basta kainin ang lahat ng bagay, ang lahat ng pagkain. Lalo pat ito'y bawal sa inyong kalusugan, huwag na po natin kainin. Kung ano man yung mga bawal at na nakakasama, maaring hindi nyo pa ito maramdaman kasi mga bata pa kayo. Pero pag nagkaedad-edad kayo doon, kasi siyempre ang effect ng mga pagkain na kinakain natin na nakakasira ng ating laman loob ay hindi naman yan instant. Yan ay unti-unti, unti-unti yan na umiipikto. So kaya po pag pinagpayuhan din kayo ng mga magulang ninyo na huwag kainin yung mga bagay, huwag ninyong masamain po, mga kabataan, dahil yan para sa inyong kalusugan. Dahil pagka ang nandyan na yung sakit ay talagang yan ang bumubutas ng bulsa, ika nga. Kahit nagaano ka kayaman, kapag mayroong kang dialysis patient, maghihirap ka talaga. Dahil sakit mayaman nga yan. So, ganun pa man, ano man yung mga bagay na nangyayari na ayaw natin na maganap sa buhay natin, dahil siyempre mahirap kapag mayroon kang kaparte ng pamilya na may sakit. Pero
kailangan nating tanggapin ng maluwag sa ating kalooban at laging humingi ng patnubay ng Diyos kung paano natin makayanan ang araw-araw na buhay natin dito sa mundo. Napakahirap. Kaya yun lang ang payo ko sa mga kabataan. Sa lahat ng tao, lalo na mayroon ng karamdaman, ay mag-iingat po tayo sa ating mga kinakain. Alam nyo po, ang mga kimikal sa yung mga processed food, mga kimikal na nakalagay diyan sa mga pagkain, ay talagang yan ang sumisira din sa katawan natin. Imagine, yung manok na papaitlog ng walang normal mate sa pamamagitan lamang ng chemical na pagkain. So, ang lahat ng yan ay nakakain natin. So yan ang yan ang mga epekto ng mga technology na ina-apply sa mga hayop na kung saan ito ang kinakain ng mga tao. Anyway, yun lang po at mag-ingat po tayo. At ang gusto ko lamang kung pag-usapan din natin ngayon ay gusto kong pag-usapan natin yung tungkol sa Christmas. Kasi kaya ako gusto kong lagi tayo nag-uusap kasi nga ang sabi doon sa Matthew 4 verse 4 na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. So doon yun ang pinanghawakan ko na bakit kailangan natin ng salita ng Diyos. Dahil ito yung sinabi ng Biblia na hindi dapat ang tao ay hindi dapat mabuhay sa pagkain pisikal lamang, kundi dapat tayo ay mabuhay sa pamamagitan ng pagkain espiritual. Yan ay ang pakikinig ng salita ng Diyos. Inuulit ko, mayroon akong message nung nakaraan, na ang pakikinig lamang ay hindi sapat para sa isang tunay na Kristiyano. Ang isang tunay na Kristiyano ay mayroong pakikinig ng salita ng Diyos, pagsasapuso, pagsasaisip, pagsasabuhay, at pagbabahagi. At kasama na dyan yung tinatawag na pagbibigay. Kasi nga, yan po ay isang misyon ng Panginoon. So yan po ang completeness ng isang tunay na pagiging Kristiyano. Kasi kung sabi nga, kung Kristiyano lang tayo sa salita, para lang tayong isang batingaw na umalingaw-ngaw na walang kapangyarihan. Kaya nga napakaraming churches, there are a lot of churches nowadays, no? Ang existing full of the Word of God, but there is no power at all. Alam nyo po, ang ibig ko sabihin, because now it is the Holy Spirit is moving, not the Father, not the Son, it is the Holy Spirit. Kasi yan ang pangako ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang pag-alis ay siya ay magpapadala, He will send a Paracletos. So a helper, ika nga, na siyang mag-guide sa atin, at sabi nga, higit pa rito ang magagawa ninyo kapag tayo ay mayroong tinatawag na banal na espiritu sa ating buhay. So we need the presence of the Holy Spirit in our lives, especially in the church, especially in the pastors must have the presence of the Holy Spirit.
Dapat po i-ano talaga yan. Kahit punong-puno ka ng salita ng Panginoon, na-memorize mo ang Biblia, without the presence of the Holy Spirit, it is just a hidden knowledge alone. Hidden knowledge without the presence of the Holy Spirit, kaya walang dating. Kahit magsalita ka na magsalita, but not everybody is converted because you don't have power. Because the presence of the Holy Spirit is not there. We need the Holy Spirit. Without the presence of the Holy Spirit in the church, alam nyo po, para lamang yang Budiga Church. Alam nyo po, dalawang klase ng church. I remember, nakapag-usap ako dun sa isang associate pastor sa Pilipinas way back to 15 years ago. Hindi ko makakalimutan yun. Ang sabi niya, alam mo bro, dalawang klase lang ng church. Budiga Church at saka Factory Church. Alam niyo po ang pagkakaiba ng Budiga Church at saka Factory? Ang Budiga Church, marami mga tao na pumapasok sa simbahan. Paglabas, sila pa rin, ganun pa rin. There is no changes. Kapag ang budiga, di ba, papasok mo yung dilata, paglabas niyan sa budiga, dilata pa rin. Ngayon, ang pagkakaiba ng factory, katulad ko, I was working before in a textile company in the Philippines, in Dupil. Papasok ang produkto ng bulak. Paglabas niyan ay tela na o sinulid na. So mayroong development. Yun ang gusto ng Diyos, yung pag pumasok ang tao sa simbahan, there should be a changes in their lives. Hindi yung papasok sila, paglabas nila, ganun pa rin, there is no changes. There should be a changes. Why there is no changes? Sometimes, the presence of the Holy Spirit is not there. So kailangan mithiin o naisin ng isang pastor o leader ng isang church that he will be guided by the Holy Spirit. Otherwise, it is totally dead. Yan yung sinasabi, para lang tayong batingaw na umalingaw-ngaw. Walang dating. Ika nga. Kaya nga, ngayon dadako tayo sa Christmas. Napakaraming mga, alam nyo po, napakaraming mga tao na excited pagdating sa Christmas. Lalo na yung mga kabataan. Mga bata, alam nila na sila tatanggap ng regalo mula sa kanyang mga ninong, ninang, sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga kaibigan. So excited sila doon. Pero hindi nila naintindihan kung ano talaga ang pinaka-essence o pinaka-importansya ng tinatawag na Christmas celebration. Kung mapapansin nyo yung word na Christmas, nandoon yung pangalan ni Kristo. Christ. Yung first, di ba? Christ. Christmas. So, it is about Christ. It should remind us na, yes, it is about giving. Because it is the Father who first gave us. And He is not just give us. Yan, hindi lang yan binigay. Yung isang bagay na mumurahin. Kundi, pinakamahal at one and only Son. Isipin mo, nung binigay niya si Kristo, wala nang natira sa kanya. Nag-iisang anak lang siya eh. 100% ang ibinigay niya sa atin. For us to have hope. For us to be saved. So, ganyan ang Diyos, Ama. Kaya sabi niya, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi bagkus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan.
ang sinasabi, ang sinuman sumampalataya. So, ibig sabihin, kapag ang sinuman na hindi sumampalataya ay mayroon ding kahihinatnan. Kawawa. Kaya nga, it is about Christ. Christmas should remind us about giving of His Son, His one and only Son. So yun, kaya nga, the reason for Christmas is Jesus Christ. So yun po ang dapat maintindihan ng mga tao. Kasi napakaraming nagsiselebrate sa buong mundo ng Christmas. So yun ang dapat na maging malaman ng tao kung ano ang kahalagahan ng tinatawag na pagsiselebrate ng Christmas. It is about Christ. It is about giving of His Son, one and only Son, to die on the cross of Calvary, just for us to be saved, just for us to have hope. Kaya nga, ang sabi roon, salvation is already given to the world. Bakit ko nasabi yan? Dahil ibinigay na niya ang kanyang bugtong na anak, na ang sino mang sumampalataya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, it is already given to the world. So, ibig sabihin, nandyan na. Ang kailangan lamang ng mga tao ay tanggapin siya at sampalatayanan at gawing personal na Panginoon at Diyos na tagapagligtas. Dahil kung hindi ito mangyayari at sa kabila ng inyong naririnig, nababasa at binabaliwala ninyo ang kapahayagan patungkol sa katotohanan, ako po'y nakikiusap. Pakinggan po ninyo at tanggapin si Kristo. Lalo na sa araw ng Kapaskuhan. Irigalo ninyo sa inyong mga sarili ang pagtanggap sa Panginoong Jesucristo. Because that is the greatest gift of all na irigalo ninyo sa inyong mga sarili, to accept Him as Lord and Savior. Tandaan po natin, ito ang pinakamahalaga. Kung hindi nyo pa tinatatanggap ang Panginoon Jesucristo, itong araw ng Kapaskuhan, regaluhan ninyo ang inyong sarili na tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan, tayo po ay magsipagsisi, talikdan ito at tanggapin si Kristo. Yun lamang po. At ako po ay magiging isang masamang Kristiyano kapag po ay sinabi ko na huwag ninyong tanggapin si Kristo. Yan po ang katotohanan dyan. Ako na nakakaalam at maraming nakakaalam. At sabi nga, tungkulin ng bawat Kristiyano na tumanggap kay Kristo na ibahagi ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, do not waste your time on keep on sinning. Galing po ako diyan at nakita ko ang epekto nito. Kaya po, isang pakikiusap, lalo na po sa ating mga kaibigan na hindi pa natatanggap ang Panginoon Jesucristo. Tanggapin po natin siya at talikdan
ang ating mga kasalanan. Tandaan po natin, ang pagtanggap kay Kristo at ang kaakibat nito ay pagtalikod sa tinatawag na kasalanan. Purihin po ang Diyos at sumainyo nawa ang kapayapaan ni Kristo Jesus sa buhay ng bawat tao. Kung tayo ay pinagkalooban na magpahayag po tayo ng buong katotohanan. Kung tayo po ay pinagkalooban ng paglilingkod, maglingkod po tayo ng buong tapat. Share the good news this coming Christmas celebration. Pagpalain po tayo ng Diyos.